Okay, advertisement muna tayo. Meron tayong stock ngayon ng dark chocolate. Mag-order lang dito. 0916-9000997. First come, first serve po. Dahil limited ang stock. Hindi ako ninegosyo ng dark chocolate. Umiinom lang ako araw-araw. Napakasustansya po ito. At gusto ko lang matulungan din ang mga farmers ng Bukidnon na nagtatanim ng kakao para maibenta ang kanilang tabliya, sikwate o dark chocolate. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong dalawang post. Una kay Sas Rugando Sasot, then kay Teo Moreno. Tungkol ito sa pagbibigay ng tulong ng Pangulong Marcos. Comparison, yung ibinigay niyang tulong sa Cebu nung dinaanan sila ng malakas na bagyo last year, at saka yung tulong na ibinigay niya ngayon kahapon sa Naga City. Ito muna kay Teo Moreno. Nakalagay dito, priorities ng Angat Buhay. Angat Buhay, yun yung ano ni Lene Robredo, yun ata yung NGO niya. Buhay. Kailang hindi yung buhay na buhay, kundi high na mataas. Naka-high ba? Dalawang publication, Inquirer.net. Last year, ano bang date ito? 5 months ago, Marcos orders release of 224 million aid for quake hit Cebu. Kung pala ito. Yung lindol. Grabe, malakas na lindol sa Cebu yan, ha? Ano bang buwan? Nakalimutan ka na. October ba yun? 224 million. Ilang pamilya ang naapektuhan? Of course, marami. Dahil malakas yung lindol na yun. Tapos, kahapon, ito. Sa balita ng Inquirer, Marcos turns over 500 million for modernization of Jesse M. Robredo Coliseum. Mga Cebu, taga Cebu. Anong masasabi nyo dito? Ito naman kay Sas Rugando Sasot. 2025, President Ferdinand Marcos Jr. ordered the release of 200 million in aid for Cebu following a 6.9 magnitude earthquake on September 30, 2025, focusing on rebuilding homes and infrastructure. 2026, kahapon, BBM gave Leni Robredo 500 million pesos to renovate Jesse M. Robredo Coliseum. One Coliseum only. Kita nyo yung disparity. Tapos sabi, trabaho lang daw. Ngayon, mag-comment kayo, lalo na mga kababayan natin sa Cebu. Ano ba talaga ang Pangulo? Ano bang priority niya? Tama ba itong nangyaring ganito? Wala namang problema, mag-release ka ng pondo para repair mo ang Coliseum. Kailan kung i-compare mo doon sa mas grabing sakuna, earthquake, 6.9, ilang pamilya ang naapektuhan. Bakit doble kataas ang ibigay mong pondo sa pag-repair ng Coliseum? Diba? I don't know. Sabi, wala daw politika. The only political lang daw na ginawa ng Pangulo ay magsuot ng pink na medyas. Ay lang, hindi mo maalis speculation o duda na may nabasa akong post si MG Kiambao Reyes. Ang Pangulo daw, dapat siyang nilalapitan. Yung pagpunta ng presidente na binisita niya ang
Nakalaban niya 2 beses. Na binansagan siya ni Madam Lenin. Sinungaling yan, number 1 sinungaling. Magnanakaw yan, hindi yan maasahan. Ito namang BBM, binansagan niya si Lenin noon na, cheater! Dinaya ako niyan. Tapos bibisitahin mo bigla. After na nag-declare si BP Sara ng intention to run for 2028, di ba nakakapagtaka? Bibigyan mo ngayon ng 500 million. Okay lang sana kung walang comparison. Ngayon, may compare mo na. Nakakatumiya, nakakadismaya. Hindi maalis sa isipan na may halong politika. Dahil, according to MG Kiambao Reyes, yung post, dahil bulusok na ang rating ni BBM, ito is an strategy para ipakita na ang Marcos administration, ang Pangulo is hindi siya namumulitika na kahit kalaban niya dati sa tinutulungan niya. So ang target pa rin dito is para aangat ang image niya na he's a good president. Kaya lang ngayon, nabubuking. Dahil kung ako ang taga Cebu, o kahit hindi ako taga Cebu, kahit dito ako sa Mindanao, nakakainis. Ang daming affected families, yung Lindol. I don't know ngayon kung nakapatayo na sila ng pabahay. Yun lang ang ibibigay mong pondo. Doble pondo ibigay mo pag repair lang ng isang coliseum. That's, I don't know. Nakakao. Tignan natin dito kay Teo Moreno. 2,600 ang nag-react. 2,300 ang tumatawa. 265 lang ang nag-like. Oh. Jeneline Flores, sabi niya, mga Cebuano, kamo na, gibugal-bugalan ni BBM. Gibugal-bugalan, yung parang, ano bang Tagalog ng bugal-bugal? Pinaglalaruan? Ha? Inuto-uto kayo. Inuto-uto kayo ni BBM. Dahil dapat mas malaki ang ibigay na tulong sa mga biktima ng napakalakas na lindol. Dahil hundreds or thousands of families ang napiktuhan. Tapos yung Coliseum, nakatayo pa naman yung Coliseum, i-repair lang. 500,000 kagad ang ibigay. Ay, Milyon. Ay, 500 million ang ibibigay. Ano ba yan? Talagang desperado na sila para lang umangat ang kanilang ratings. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na yung matabangan si ate og yero. So maghatag mi ni ate og yero. Salamat kayo sa sin. So muna si ate ang among tagaan og yero. So muna ang balay ni ate, iyang ayuhan. So si ate mo ni ang ilang kahimtang dari sa sulod. Sa gitagaan mo sila gyero aron makaatop sila. So loy kaayong kahimtang nila ate kay gabok na kayo ang sin. So gipang sapaw na lang. So loy gid kay silang ate sa ilang kahimtang. Karon ate natagaan man ka gyero, makaatop na ka unsay imong masulti. Salamat sa gihatag ngayon, nakaatop na yun.
sa Ginoo sir. Oo. So na kay anak te. Naa. Pila ka buok imong anak te? So pat. So pila na ni katuig day ang inyong balay te? 14 years na. So 14 years na. So na kay mga anak te. Na. So pila ka buok imong anak? Apat. Asa day imong bana te? Nagtrabaho. So nagtrabaho unsa inyong panginabuhian te? Mag-uuma lang. So si ate mag-uuma lang ang ilang trabaho basta dili sila ka-afford sa yero, so luoy na kayo sila kay kung muulan so tuluan gid kay sila, so mo nilang kahimtang so makita nimo nga luoy gid kay silang ate. So ate, daghang kay salamat nga natagaan pod ka giyero nga makatob na gid ka. Salamat sa tanan. Sige ate, God bless.